bahay ni na Pedring habang nag-aalmusal. Pedring, mga anak, halika na kayo. Gumising at kakain na. Ito naman, nasawa. Ano ba yung konsya? Saging na naman? Aba, ano tawag mo dyan, hamon? Ang ibig ko sabihin, bakit lagi saging ang iyong hinain sa amin? Wala ka bang ibang alam na luto? Anong gusto mo, nilupak? Pero di ba, Inay, saging din yun? Oo anak, ang tatay mo kasi ang reklamo. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo naman ibang luto ang iyong iain sa amin tuwing umaga? Tulad ng itlog, tuyo, tsaka samahan mo ng kanin. Yan ka na naman, Pedring, puro ka reklamo. Pati ang mga anak mo, nanahawa na sa'yo. Sana kung marami ka na ipagpalit na saging sa taga-bayan. O siya, tama na mga anak. Tama na ang reklamo. Ako rin pala ang kasalanan kung bakit tayo nag-uulam lagi ng saging. Iyayin mo na, Itay. Buti na lang may kinakain tayo araw-araw kaysa sa wala. Oo nga, buti pa si Maria nakakaintindi. Sa bayan, pumunta ang tauhan ng Gobernador General upang ipahayag ang tungkol sa pagtitipon. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Teniente. Nais kong ipabatid sa inyo ang pagtitipon bukas makalawa, alas 10:30 na, bago maghapunan. Sa pamahalaan ng San Isidro, lahat ay inaanyayahan sa isang anunsyo. Yun lamang. Diba narinig mo ba yun? Ano kaya meron? Narinig ko yun, Bet, hindi ako bingi. Oo na. Bakit kaya? Ano kaya meron sa pamahalaan? Malamang, tungkol na naman yan sa pagtaas ng buwis. Alam mo naman ang pamahalaan, mukhang pera. Ay nako, umuwi na nga tayo, Bet. Oo, ito na. Kukunin ko lang yung pinapalit nating banga kay Shingsi. Paalis ang mag-asawa at papuntang bukid na pamana ng magulang ni Pedring upang magtrabaho. Bagamat hindi ganun kalaki at kaganda ang lupain, dito sila kumukuha ng mga pangangailangan nila para maipagpalit sa bayan ng alinmang bagay na gusto nila. O mga anak, maghanap buhay na kami. Siya, alagaan mo yung kapatid ikaw ang panganay. Dapat ikaw yung maging responsable. Opo, Inay, ako na po bahala. O alis na kami ha, mag-ingat kayo dito. Ay, ingat din po kayo sa inyong pupuntahan. Ingat din po kayo. Kayo din. Sa bukid, oras ng pahinga. Pare, Mare, dadalo ba kayo sa pagpupuro ng Teniente? Ayaw nga pala, no? Saan ba kaya gaganapin yun? Sa pamahalaan sa Isidro? Siguro dapat ay magpunta tayo. Baka may importanteng pag-uusapan. Naku, tungkol na naman yan sa pagtaas ng buwis. Oo nga, pare. Tara, magpunta tayo. Tara. Sige, mamaya na lang. Oo. Tayo na, magbalik na tayo sa ating gawain. Sige, at medyo mainit. Kinabukasan sa tanggapan ni Don Rafael. Ano kaya mangyayari sa mga Indio kung malaman nilang magiging akin ang lupang pinagkukunan nila ng yaman? Marami doon ang Rafael sila magbibigla. Wala silang magagawa, sila yung mga kamangman. Dahil sa kamangmangan at kakulangan ng kalaman, wala silang kamalay-malay na sa akin ang kanilang mga lupain. Siya nga po, wala silang magagawa kundi magpalat ng buto para sa inyo. Tama! Teka, kailan nga bayaran na siya ang bagong sistema? Bukas makalawa, alas 10:30 ng umaga, sa pangalan ni San Isidro. Ano sige, umalis ka na at magpapahinga muna ako. Kailangan natin pagandaan, lalo natin pagyaman. Sige. Sa pamahalaan, ang pagtitipon ng mga taong bayan.
Magandang araw sa lahat ng narinig. Gusto ko po na isang katahimikan para sa isang anunsyo. Nais kong ipakilala sa inyo ang Gobernador General ng San Isidro. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Gobernador General ng Pamahalaan ng San Isidro. Sa pagtitipon na ito, nais kong pabatid sa inyo ang gusto kong gawin gamit ang makabagong sistema sa pagunlad ng ating bayan. Muli, magandang araw sa inyo. Nagkaroon ng mga sistema ang pamahalaan. Una, magkakaroon na tayo ng tansong barya para sa pagbili ng produkto. Tatanggapin na ang barter. Pangalawa, dapat nang nakarehistro ang mga lupain sa pamahalaan. Pangatlo, kailangan nang magbayad ng buwis o ng kahit anong produkto sa pamahalaan. Pedring, pare, kumusta ang bagong sistema? Wala tayong magagawa doon, pare. Pare, hindi pwedeng ganun. Bayan natin to, hindi kanila. Eh, anong gagawin natin? Juan, wala tayong sapat na kaalaman para makiaklas sa kanila. Kaya mabuting gawin ay sumunod na lamang sa kanila. Marahil ay meron silang nais na gawin na gaganda ng ating bansa. Sa bukid, abala sina Pedring at ang mga kasama nang paparating si Adonis. Mga kasama, si Senyor Adonis, paparating. Bakit kaya siya naparito? Nais kong ipabatid sa inyo ng lupain ito sa pag-aari ng Don Rafael. Di maaari sa amin ang lupain ito. Teka muna, Senyor Adonis. Paano po napunta kay Don Rafael ang lupain ito? Kung nakapunta kayo sa pagbubulong, 2 araw bago ngayon, isa sa mga sistemang tinutupad ng pamahalaan na bawat lupain ay dapat nakarehistro sa pamahalaan. Nasaan po ang katunayan? Oo nga po. Hindi po pwede yun. Paano na kami mabubuhay na aking pamilya? Ayon sa pamahalaan, walang nagmamayari ng mga lupain ito, kundi ang gobyerno. Kaya pinagbili nila kay Don Rafael ang lupain ito, nang halagang 10 baryan tanso. Kung saan na kami kukuha ng pangkabuhayan ng aking pamilya? Paano ng pamilya ko? Pamilya namin. Kung gusto nyo, magtrabaho na lang kayo kay Don Rafael para matustusan ang pangangailangan nyo at magkaroon kayo ng tansong barya. Ngunit, Senyor! Sa bahay ni na Pedring, kakauwi lamang galing bukid dala ang masamang balita. Napakalupit talaga ng Makura. Sila yung naturingang alagad ng Diyos. Ngunit sila ang nagpapahirap sa atin. Siya nga, di na nga natin malaman kung ano yung mabuti sa masama. Taliwas naman pala yung tinuturo nila. Ang naakala natin, kabutihan, hindi pala. Labis pa sila humingi ng buwis. Ngunit saan naman ba yun mapupunta? Ngunit hindi naman sila taga dito sa ating bayan. O inay! Pagpalain mo ako na po. O hindi, tatakabusangot kayo ni Itay. Lianin muna kami ng inyong ina. Doon muna kayo sa kwarto maglaro. Sige po. Paano na yan, Pedring? Siguro ay tanggapin na lamang natin ng inalok ni Don Rafael sa atin. Dahil wala naman tayong lamang sa kanila. Sila ay mayaman at mataas ang pinag-aralan. Samantalang tayo, salat lamang at mangmang, na pilit may nagkakasya ang kinikita para sa ating mga anak. Pero ang mga lupain na yun, ay minano mo pa sa iyong mga ninuno. Pero wala tayong katibayan na talaga sa atin ng lupain iyon. Pinangalang kabuhayan natin, kinuha pa nila. Wala tayong magagawa. Sino po ba yung kumuha ng kabuhayan natin? Si Don Rafael, anak. Sino po ba yun? Siya isang Kastila na nagmula sa Espanya. Sakim na tao. Ay, ba't mo sinasabi sa'yo ito? Bata ka pa, hindi ko pa maintindihan. E di paano na po tayo niyan? Kung bahala sa inyo, anak, lahat gagawin ko para makakain tayo sa araw-araw. Sa bukid na kinamkam ni Don Rafael, kanyang binisita ang mga Indio upang magbigay babala sa mga ito tungkol sa kanyang mga patakaran. Walang magawa ang mga Indio sa bagong batas.
Hoy mga Indyo, simula ngayon, sa akin na kayo magtatrabaho. Kapalit ng isang tansong barya. Di ko kailangan ng tamad at puro reklamo. Kung sino mang may ayaw sa gusto ko ay makakaalis na. Naiintindihan nyo? Nung panahon kasi nila, di kailangan ng kahit anong katunayan para masabing iyo ang lupa. Kung ano ang ginapas at nilinisan mo, iyon na ang lupaing iyon. At dahil kulang sa kaalaman at kakapusan ng pera, ay hindi nila maipaglaban ang kanilang mga karapatan at mga ari-arian. I'm not afraid of baby driving alone to find you no matter where. And baby, I got a mission, don't matter how long. I'll find you and take you home. How I'm gonna live if I can't breathe? How I'm gonna feel if you won't let me stop playing games? And let's get this show on the go. 'Cause I'm